Bakit madalas na mga punong baliti ang ginawang marker ng Yamashita Treasure sa kabundukan ng Pilipinas? Ano ang dahilan? Ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-treasure hunter. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diya sa Kabisayaan ug Mindanao no, na imbagnal daw kana kayo amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang mga sign markers na mga punong baliti kung bakit ito ang madalas na ginawang sign, no? Palatandaan ng kayamanan o Yamashita Treasure. Ito ang ating pinaka hot topic, no, na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, no, pakipindot ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So, continue na naman po tayo, no, sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga, no, tungkol sa mga sign markers na punong mga baliti. At kapag sinabing mga punong baliti, ito po ay mga dambuhalang puno, malalaking puno, no, mga centennial na puno na mahirap mamatay, no? Kasi marami itong ugat-ugat, maugat na mga punong kahoy. So, yung mga mauugat na mga punong kahoy na kapag tinapyas mo, tutubo na naman ulit. Yung mga maliliit na puno na ganyan na tutubo ulit ay ginagawang tanda ng kayamanan madalas sa Yamashita Treasure, no? Yan po ang ginamit ng mga Hapon bilang palatandaan ng kanilang kayamanang dala-dala na itinago sa kabundukan ng Pilipinas, no? Kabilang nga itong punong baliti na ito. So, ang mga Japanese Imperial Army, no, ikinalat ang mga kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas sa iba't ibang lugar. Halos puno nga ito eh. Maraming nagsasabi na wala na raw, naubos na raw. Yun ang akala nyo. Sa dami ng sundalo, no, Koreans at Japanese, may mga bihag pa. Mga Amerikanong bihag, Pilipinong bihag, ay halos na puno nila ang ating mga kagubatan at kabundukan. So napakarami nga talaga, halos hindi mabilang, no, mga diamonds, antiques, hindi lang yun. May mga iba't iba pang mga mineralis, no, mga precious stones na napakarami mula sa mga minahan, mga artifacts na mga mamahaling nakuha nila sa mga museums ay kabilang sa Yamashita Treasure. Hindi lang gold bars, no? So itinago nga nila, ginamitan nila ng mga markers. At isa sa kanilang pinaka mga markers ay ito pong mga punong baliti, no? Nakakapagtaka bakit ito ang kanilang ginamit na marami namang mga puno, no? Ito, bakit ito ang madalas na ginamit nilang palatandaan sa Yamashita Treasure, no? Isa sa pinakadahilan nito, sa kadahilan ng ang mga punong baliti na ganito ay binabahayan ng inkantado, binabahayan ng mga hindi nakikitang nilalang na siyang minsan nagkakagusto sa mga kayamanan. So may mga kwento-kwento sa kabundukan no, na may isang baliti, mag-iisa lang sa bundok, kinatatakutan. Kasi itong baliti na ito, minsan may naririnig na mga iyak ng bata, no?
mga kalansing ng mga plato, no? At minsan may mga kababalaghan na nakikita sa mga punong baliti na ito, no? Nakikita ito ng mga kababayan natin na nakatira sa mga liblib na lugar. At maging ako ay mayroon ding narinig dyan sa Mindanao tungkol sa mga punong baliti. Mayroon din mga iba na nagputol ng punong baliti na may nangyari sa kanila after na pinutol nila. Siguro may nadisgrasya silang inkantado doon sa may punong baliti na kanilang pinutol. Pinagbahayan, baka may nangyari doon at gumanti sa kanila. Kaya sila, yung pumutol, marami sila ay nabulag, may namatay, no? Gumanti yung nakatira sa mga punong baliti. So, ibig sabihin, kaya ito ginamit ng mga Japanese Imperial Army. Alam ng mga Hapon na ito ay may inkanto, may nakatirang inkantado na magandang gamitin nila sa pagbantay, no, ng kayamanang kanilang itinako. Sa madaling salita, safety, no? May gwardya ang kanilang inilagay na ginto o Yamashita Treasure. Subalit, paano ba natin malalaman na ito talaga ay legit na sign markers ng Yamashita Treasure, itong mga punong ito? Hindi lamang sa mga kababalaghan, no, na makikita. May mga kasama itong sign marker sa paligid ng mga bato, no, na triangle, sign ng treasure yan, Yamashita Treasure. Mayroong mga diamond shapes, no, mga square, rectangular shapes na mga bato na parang gold bars, no, hugis kahon, at mga maliliit na mga pyramids, no, kasama sa mga itinago nilang the mountain treasures ang mga sign na mga punong baliti na ito. So, mayroong mga nag-iisang punong baliti na pinagtataguan nila ng Yamashita Treasure, na ito ay direktang sa ilalim mismo ng punong baliti kapag nag-iisa. Mayroon naman mga dalawang punong baliti, no, magkatabi, at sa gitna ng dalawang punong baliti na magkatabi ay doon ang digging spot. At mayroon naman 3, no, na nakahilira na medyo distansya ang Yamashita Treasure, mga 50 meters mula sa nakalinya ng mga punong baliti na ito. Mayroon naman na mga punong baliti na marami nakalinya. Ito ay ibig sabihin na may tunnel sa dulo. Sa dulo, medyo distansya. At ang distansya nito ayon sa Yamashita Treasure Code, 50 to 100 meters, no, ang layo. Yan po ang estimated distance mula po sa mga sign ng mga punong ito. Sa katunayan, no, mga ka-treasure hunter, mayroon na pong mga nakuha na kayamanan Yamashita Treasure sa mga punong baliti. At ito ay mapapatunayan ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter na nakahukay na, nakakuha na sa mga punong baliti. Mismong sa ugat ng mga punong baliti sa ilalim, no, mayroon ng mga nakakahukay ng mga ganito. So, inanyayahan natin ang lahat po ng mga may karanasan sa mga punong baliti, nakahukay ng mga treasure sa mga punong baliti, na mag-comment kayo sa ating comment section para mapatunayan ang atin pong mga na-discuss, no, na topic tungkol po dito sa mga punong baliti na ito na ginawang sign markers ng Yamashita Treasure. So sana po ay malinaw, no, mayroon tayong naibahagi sa inyong kaunting knowledge tungkol po dito sa ating naging topic ngayon tungkol sa mga puno na ito, punong baliti. At kung mayroon kayong mga ideas tungkol dito, pwede po kayo magdagdag ng inyo pong mga komento sa ibaba sa ating comment section. At kung mayroon tayong pagkakamali, pwede ninyong ikoreksyon para po makorek tayo, no? Tayo po ay hindi perfecto, tayo po ay likas na nagkakamali bilang tao. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod. Sana po ay mayroon tayong napulot na aral tungkol po dito sa mga na-discuss nating topic. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.